Blessed day po mga kapatid. Muli narito po tayo upang maghayag ng salita ng ating Panginoon. So, we are blessed today. Amen. So, ang salita ng ating Panginoon na pagbubulay-bulayan natin sa araw nito ay mababasa po natin sa Efeso Kapitulo 3, versikulo 18. Ephesians chapter 3, verse 18. It says, upang inyong lubusang maunawaan, kasama ng mga hinirang ng Diyos, kung gaano kalawak, kahaba, kataas, at kalalim ang kanyang pag-ibig. So, purihin ang salita ng ating Panginoon na nabasa, mga kapatid. So, dito, sinasalita ni Pablo na makikita natin kung paano niya ipinapaliwanag, kung paano niya hinahayag sa mga taga-Efeso kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa kanila. So, pinamagatan po natin itong antas ng pag-ibig. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga kayong Diyos na buhay, ang Diyos ng puspos at punong-puno ng pag-ibig. Ama, salamat po sa araw na ito na pinagsama mo na naman kaming mga anak mo upang magbulay-bulay at makinig ng iyong makapangyarihang salita. Nihiling ko, Ama, na i-empty vessel mo lamang po ang iyong lingkod, na binigyan mo ng pribilehiyo upang maghayag ng iyong makapangyarihang salita, at ganun din po, kayo po ang maghari, kayo po ang makita, marinig sa aking buhay. Nihiling ko rin, Ama, ng aking mga kapatid na narito at nakikinig at makikinig pa sa iyong salitang ito. Ay buksan mo ang kanilang spiritual eyes, spiritual ears, higit sa lahat ang kanilang spiritual heart, upang lubusan nilang maunawaan kung anong nais mo ipabatid sa araw nito. Kaya Ama, anuman ang taka ng espiritu ng kaaway, kinakasaot na namin yan, sapagkat walang karapatan yan sa iyong templo. Kiniklaim na namin katagumpayan, the victory, the banner ng gawain mong ito. Tanging pangalan lamang ng anak niyong si Jesus namin Diyos at sariling tagapagligtas. Amen. So sabi nga natin mga kapatid, ang paksa na ating tatalakayin ay ang antas ng pag-ibig. Pag sinabing antas mga kapatid, ito ay nangangahulugang level, no? Yung level, ibig sabihin kung ano yung sukat niya o measure niya. No, sa ating buhay, marami-rami tayong mga antas sa ating buhay. Tulad na lang sa antas natin sa ating pag-aaral, no? Iba-ibang antas ang mga natatapos natin sa pag-aaral, yung mga kinukuha nating mga kurso, iba-ibang antas din yan, no? Yung sa ating mga trabaho, iba-ibang antas din yan, no? At ganun din po yung ating pananampalataya, no? Yung ating pag-unawa at yung ating pagkaalam, iba't ibang antas din po yan. At yung ating mga wisdom o karunungan na binibigay ng Diyos, iba't ibang antas po yan. So hindi po tayo pare-pareho mga kapatid, no? Pero dito makikita natin na tinuturo sa atin ng ating Panginoon na magkaroon lang tayo ng isang antas, no? Sa pamamagitan ng kanyang salita na ating pagbubulay-bulayan. Kung titignan po natin, sabi nga antas ng pag-ibig. So ang level ng love. So ano-ano po ba yung level ng love? Kung sa buhay natin may iba't ibang mga sitwasyon, no, may iba't ibang mga suliranin sa ating buhay na may mga level, ganun din po ang pag-ibig. Kung pag-aaralan po natin ang about sa pag-ibig, in biblically, marami po siyang antas na tinuturo upang kung paano ba magmahal o kung sino po ba yung ating mamahalin, no? At ano po ba yung dapat nating gawin
patungkol sa pagmamahal o mga hakbang na ating gagawin upang tayo ay magmahal. So nakita po natin dito sa ating pagbulay-bulay, mga kapatid, no, ang isang pag-ibig ay nagbibigay yan ng feelings. No, yung pag umiibig po tayo ay merong feelings. No, o yung merong open mind na tayong ginagawa upang maramdaman ng ating mga iniibig kung ano yung nasa loobin natin. Sabi nga, may iba't ibang antas o level ng pag-ibig sa ating mga pag-aaral. Una, yung tinatawag natin compassionate. Kapag sinabing compassionate, ito po yung tinatawag na chaperon, no? Ito po yung mga pagdating sa pag-ibig nito. Ito po yung makikita natin dito minsan, no, pag meron tayong mga ginagawa, meron po tayong mga kaibigan na nakasuporta sa atin. Example na lang natin, kasi nasabi natin yung chaperon. Example na lang natin, pag may nililigawan tayo, diba? Minsan may chaperon siya, no? May tagabantay siya. So makikita natin doon yung pagmamahal nung ginagawa nung ating kapatid o nung ating kaibigan o yung ating kapwa, no, yung pag-ibig na ginagawa niya doon sa best friend niya o doon sa kaibigan niya. Ibig sabihin, sinusuporta niya, no, kung ano yung gusto ng kaibigan niya, sinusuportahan niya. So kaya tinatawag natin chaperon. Siya po yung kasama niya. Kung ano yung meron sa kanya, no, na ginagawa niya o gagawin niya, ganun din po yung kasama niya, nakasuporta. So ibang klase po na pag-ibig, no, antas ng pag-ibig yung ating narinig na ito, yung compassionate, na tinatawag na compassionate love, no, na in-example natin sa isang kaibigan. So pangalawa po, ang nakita natin patungkol sa pag-ibig o antas ng pag-ibig, yung tinatawag na manya, na yung manya love. Ito po yung makikita natin dito, yung pag sinabing manya, ito yung obsess o opposes, no? Yung tinatawag na obsess. Pag sinabi yung meron kasing taong ganyan, yung pag umiibig sa obsess siya, no? Pag may gusto siyang bagay o may gusto siyang tao, ginagawa niya ang lahat. Kahit hindi naman siya, basta't gusto niya lang yon, feel niya sa kanya. Tingnan niyo po yung antas ng pag-ibig na yan. Ginagawa po yan ng isang tao, no, yung pong pagnanasa niya dun sa isang tao o bagay, gumagawa po siya ng kaparaanan na kahit hindi naman sa kanya, yung bagay na yon o yung taong yon, inaangkin niyan sa kanya. So nakapanood na po ba tayo yung mga pinikulang ganyan, yung mga obsess, no? Talagang ginagawa po lahat, no? Kahit hindi niya pinapakita doon sa kanyang iniibig o yung sa kanyang gusto, pero no, ginagawa niya pa rin yan. Yan po yung tinatawag natin manya love, no? Yung obsess, no? At yung isa, yung philautia, no? Pag sinabing philautia, ito po yung self-love. Ito po yung nanggagaling sa ating mga sarili. Ito po yung tinatawag nating pagmamahal sa ating sarili. Diba? Minsan, sa buhay natin, minamahal natin yung ating sarili kasi sarili natin yan eh. Love yourself. Sabi nga. So, paano natin minamahal? Diba? Tulad yan, pag masyado tayong body conscious, no, minsan nangyayari yan, yung body conscious, no, sa ating sarili, ayaw natin pumangit tayo, no, gusto natin neat tayong tignan, maayos tayong tignan, inaayos natin ang ating sarili, no. Ito po yung tinatawag na philautia love. Minamahal natin yung ating sarili, yung tinatawag na self-love, mga kapatid, no, kasi talagang sa pagmamahal natin sa ating sarili, ginagawa natin ang lahat. No? Talagang
ginagawa natin ang lahat para makita tayo talagang maayos. No, hindi lang sa ating pananalita, hindi lang sa ating kilos, no, sa lahat-lahat ng ating aspeto sa ating buhay. Talagang kinukondisyon natin yung ating mga sarili, no? Pag tayo body conscious, nag-exercise tayo, no? Talagang pag tayo yung mga intelligent, kaka-aral tayo, talagang kinukondisyon natin yung sarili natin. Inaalagaan po natin. Higit sa lahat, tayo mga anak ng Diyos, inaalagaan po natin ang sarili dahil ano sabi niya sa kanyang salita, you are the temple of the Holy Spirit. So talagang makikita natin dyan yung pag-aalaga, no? Yung pag sinabing bawal na ganito, no? Hindi pwede yan sa templo ng Diyos, nakakasira yan. Talagang iniiwasan po natin yan, mga kapatid. Amen? So tinatawag yan na Philautia love. No? So nakikita po natin dito ang iba't ibang antas ng pag-ibig. And next, makikita po natin dito yung Lotus love, no? Lotus love. Ito po yung tinatawag natin playful love, no? Ito po yung talagang nag-e-enjoy kayo ng partner mo sa iyong ginagawa. Actually, kung titingnan po natin ito, no? Ito yung pag nag-e-enjoy kayo, mga kapatid, yung sa iyong ginagawa, talagang enjoy na enjoy kayo, pero wala naman kayo talagang relasyon. No? Basta enjoy lang kayo dahil ginagawa nyo yan. Ginagawa nyo ng partner mo yan. No? Talagang yung magkaibigan, ginagawa nila na talagang mag-hobby, enjoy, punta kung saan-saan. No? Pinapadama nila ang kanilang pagmamahal sa isa't isa. Nagbabandingan sila. So yan po yung tinatawag na Lotus love. So kala natin ganun-ganun lang yung mga ginagawa natin, pero in Greek words, no, in biblically, meron po talaga siyang related, no, yung mga ginagawa natin yan. Kaya talagang dapat malaman po natin yan, mga kapatid. At yung sumunod, yung Philia love. Ito po yung sa for friendship. Alam naman natin pag sinabing friendship, tumutukoy yan sa magkaibigan. No, ito yung tinatawag natin mga best friend. No, kung paano niya tayo sinusuportahan patungkol sa mga problema, no, sa iyong ating sumbungan, no, ginagawa natin yan, yung mga secret natin, hindi natin nasasabi sa ating mga mahal sa buhay o sa ating mga mahal sa partner, no, o minamahal, kundi nasasabi natin sa ating mga best friend o sa ating best friend o sa ating mga friendship. No, yun po yung tinatawag nating Philia love, about friendship. No, yung matalik na pakikipagkaibigan. Amen? So, ganun din po, may tinatawag din tayong stored love. Pag sinabing stored love, ito po yung for family. Ito po yung pagmamahal ng isang pamilya, ng isang nanay, ng isang tatay at ng mga anak. So makikita po natin sa isang family, tayong lahat may kanya-kanyang family, pag nakikita po natin yung nagmamahalan po tayo, yung matibay, yung relasyon natin sa ating family, yan po ay tinatawag na stored love. Pinapakita po natin yung unity, pinapakita po natin yung one spirit, no? Talagang pinapakita po natin yung pakikipag-isa, no, sa ating pamilya. Nagsusuportahan po tayo, no, talagang nag-iibigan po tayo, nagdadamayan po tayo, walang iwanan. Sabi nga, all for one, one for all, for family. Yun po yung tinatawag na stored love. And next, yung po tinatawag nating eros love. So ito, tinuturo sa atin ng eros love, mga kapatid. Ito'y patungkol sa romantic love. Ito na po yung namamagitan na totoong pag-ibig sa dalawang magpartner o sa mag-asawa. No, ito po yung pag-ibig na tinatawag nating romantic love. Yung talagang
nakakakilig. Sabi nga, no? Talagang yung pag-ibig. Yan po yung tinatawag nating eros love. Yung pinapakita natin pag-ibig, pagmamahal sa ating mga partner na nakakadama po tayo ng kakaibang feelings. No, yan po yung romantic love na tinatawag na eros love, no, sa Biblia. So, ganun din, yung sa bandang huli na atin na pag-aralan, ito yung agape love. Ito yung tinatawag na pag-ibig ng Diyos sa lahat-lahat, o ito yung pag-ibig sa lahat. Ibig sabihin, hindi lang ang minamahal mo ang sarili mo, hindi lang ang minamahal mo ang kaibigan mo, hindi lang ang minamahal mo ang mga kapatid mo o ang family mo, hindi lang ang minamahal mo ang Diyos, hindi lang ang minamahal mo, no, ang iyong kaibigan o yung friendship, no, kundi minamahal mo ang lahat. Tulad po ng Diyos. No, kaya ganyan po kalaki ang pag-ibig ng Diyos na tinutukoy dito ng ating salitang nabasa. Ang Diyos, alam natin, likha niya ang lahat. Mula sa mga tao, bagay, hayop, no, mga halaman dito sa mundong ito, universe, no? Talagang likha niya po ang lahat niyan. Mahal na mahal po ng Diyos yan. Meron lang po siyang special na nilikha, tayo pong mga tao. Kaya sobrang mahal na mahal po tayo ng Diyos. Pero kung titingnan po natin ng Diyos, pantay niya po na mahal niya po ang lahat ng kanyang nilikha. Ibig sabihin, iniingatan niya po. Kaya sa pagtuturo sa atin sa Biblia, mga kapatid, di ba, ang Diyos ay pag-ibig. No, sa 1 John 4:16, yung ating verse sa God is love, no, ang Diyos ay pag-ibig. Nalalaman natin, no, na tayo iniibig ng Diyos at naniniwala at lubos tayo nagtitiwala sa katotohanan ito. No, ang Diyos ay pag-ibig, at kung sinong umiibig, siya ay nasa Diyos at ang Diyos ay sumasa Kanya. So kaya tinuturo lagi sa atin ng Diyos is about love. No, hindi lang po yung sa araw ng February, no, kundi sa araw-araw ay may pagmamahal po tayo, hindi lang sa ating sarili, hindi lang sa kapwa, sa lahat-lahat po ng nilikha ng Diyos. Kaya mga kapatid, dapat po yung antas ng ating pag-ibig na gustong makita sa atin ng Diyos, ito pong agape love. Ang daming mga antas ng pag-ibig na ating narinig buhat kanina, but kung titingnan po natin, sasaliksikin po natin sa Biblia, ang pinaka hinahanap ng Diyos na pag-ibig sa atin na ipakita natin, ipamalas natin sa mundong ito, yung agape love. Yung mahalin natin ang lahat. Diba meron siyang 2 commandments sa Matthew 22 verse 37 to 39. Diba ano sabi doon? Love your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. Diba? And love your neighbor. Yung pangalawa, as you love yourself. So makita po natin dyan, at nadadagdagan pa yan ng mahalin mo o ibigin mo ang iyong kaaway. So kung titignan po natin sa ating mga tao dito sa mundo, ay posible, no? Talagang ay imposible, pero sa ating Diyos ay posible po talaga, no? Talagang nothing impossible with God, sabi nga, no? Kaya talagang sa atin imposible, pero positive yan sa ating Diyos, mga kapatid. Yan po yung pagtuturo niya. Tingnan niyo po yung pag-ibig. About sa pag-ibig, kaya lang natin mahalin actually yung sarili natin, di po ba? O minsan nauuna pa po yung sarili natin kaysa sa Panginoon. Totoo yan. Accept the reality, mga kapatid. Pero ang tinuturo ng Diyos, mahalin natin una ang Diyos, at pangalawa yung ating mga kapwa, at sumunod yung ating mga kaaway. So titingnan po natin yan, nahuhuli pa yung ating sarili. Pero ang nangyayari minsan, mas minamahal natin yung sarili.
So dapat ang pagtuturo dito, kaya sabi dito sa ating salita sa 18 talaga, upang inyong lubusang maunawaan kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, kahaba, kataas at kalalim ang kanyang pag-ibig. So ang dami niya pong sinabi, kahaba, kalawak, kalalim ang pag-ibig ng Diyos sa atin. So dapat ganun din po kahaba, kalawak, kalalim ang pag-ibig natin sa isa't isa. No, hindi lang po tayo nakapokus dun sa isa. Hindi ka lang nakapokus dun sa partner mo. Hindi ka lang nakapokus dun sa family mo. Hindi ka lang nakapokus dun sa friendship mo o sa best friend mo. Hindi ka lang nakapokus dyan sa bagay na yan. Kung alin yung malingan mong bagay. No? Hindi ka lang nakapokus, no, sa iyong sarili na pag-ibig na nagmamahal sa lahat-lahat. No? Kundi dapat focus po tayo, no, sa lahat-lahat ng mga nabanggit na antas ng pag-ibig. Ibig sabihin, naka-maintain po tayo. Naka-balance po ang lahat ng yan. Dapat minamahal po nating pare-pareho yan. No, tulad ng Diyos, makita po natin ang pagmamahal ng ating Panginoong Jesucristo, pantay-pantay po sa lahat. Diba? Kung titingnan po pag-aaralan natin ang Biblia, lahat po makasalanan. No, sa misyon ng ating Panginoon dito ng 3 years, ang dami niyang tinuruan, no, ang dami niyang hinayagan ng salita. Wala po tayong ibang makita kundi yung pagmamahal niya sa isa't isa. Kahit sino ka pa, makasalanan ka, no? Talagang minahal po ng ating Panginoon yan. Sabi ko nga, talagang mamamatay na lang sa krus, talagang hindi niya pa sinisi, no? Hindi pa siya nag-judge sa atin, kundi sabi niya, Ama, patawarin mo sila. Di nila alam ang kanilang ginagawa. Ganun po kalaki ang pag-ibig ng Diyos. No, hindi po siya nag-judge, hindi po siya nag-question sa atin. No, kundi talagang pinagkatiwala po tayo sa kanyang Ama na ating makapangyarihan sa lahat. So nakita po natin dito, mga kapatid, yung lawak ng pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo o Panginoong Diyos sa ating buhay. Kaya dapat, mga kapatid, tayo din i-apply po natin, no, sa ating buhay. Kung di pa po natin nalalaman ang patungkol sa pag-ibig, baka nakapokus lamang po tayo dun sa isang antas ng pag-ibig. Kasi ang gusto ng Panginoon, tayong mga anak niya, ay masyadong level up. No, kung yung kaninang nasabi, kung nandun ka sa Manya, kung nandun ka sa Storch, kung nandun ka sa Pilya Lab, nandyan ka dyan, level 1, level 2, level 3 ka lang. Pero ang pinaka-level dyan ay yung po yung Agape Lab. Kasi ang Agape Lab, yan po ay nagmumula sa Diyos. It means, yan po ay ang gawain ng Diyos. Yan po ang kalooban ng Diyos. Yan po ang katangian ng Diyos na tinuturo niya sa atin. So nakita naman natin, walang naging selfishness. Walang naging selfish sa pagmamahal. Mula sa sarili, no, sa pamilya, sa kaibigan, sa kaaway, sa Diyos, ay pare-pareho yung pagmamahal na binibigay natin. Hanggat maaari, yan po ang nais ng Diyos sa atin. Kasi, di ba, anak tayo ng Diyos. Binigyan niya tayo ng karapatan na maging anak. Dahil sabi sa John 1:12, no, talagang nakipag-isa tayo. Isa na tayong anak ng Diyos. So pag sinabi tayong anak ng Diyos, lahi na tayo ng Diyos. Kung anong meron sa Diyos, yun ang nakikita sa atin. Kaya nga sabi natin, yung mga anak ng Diyos ay others. Others po tayo talaga. Ibang-iba po talaga tayo. Kasi yung antas ng yung level natin, no, hindi lang sa pananampalataya, sa pag-unawa, no, at sa pagkakaintindi sa lahat-lahat,
sa pamamagitan ng salita ng Diyos, mga kapatid, ay iba po tayo, naka-level po tayo kasi alam nyo paano, dahil nakabukas po yung ating spiritual mindset, nakabukas yung ating spiritual eyes, nakabukas yung ating spiritual ears, higit sa lahat nakabukas yung ating spiritual heart. Kaya gusto ng ating Panginoon talagang yung level ng ating pagmamahal, yung agape love. Kasi iba po talaga yan. Kasi pag yan ang umiiral sa atin, ang pag-ibig na yan, bumubuhos po. No? Bumubuhos po yung presensya ng Diyos sa atin. Nakikita sa atin ng Diyos, nararanasan sa ating buhay ang Diyos, lahat-lahat po, no, ay talagang mararanasan natin ang Diyos sa ating buhay. Kaya gusto ng Diyos, yung agape love ang ating tukuyin o yung ating i-focus sa ating buhay. No, kasi alam naman natin, tayong lahat, di tayo perpekto. Pero ginagawa lahat ng Diyos yan, kaya nga tinuturuan niya tayo para malaman natin kung ano ba talaga yung kalooban, kung ano ba talaga yung katangian ng Diyos na i-apply natin sa ating buhay. No? Kaya mga kapatid, sikapin po natin na nakapokus po tayo dun sa agape love. Kasi pag nakapokus po tayo dun sa agape love, mga kapatid, talagang kahit saan po tayo tumingin, kahit saan po tayo bumaling, kahit saan po tayo pumunta, dala-dala natin yung pag-ibig ng Diyos, hindi yung pag-ibig ng ating sarili. Kasi pag yung pag-ibig ng ating sarili, yung revelation dito, no? Yung pag-ibig ng ating sarili ang dala natin, pag nasaktan tayo, yari. Pag nasaktan tayo, tisod tayo, mga kapatid. Pero pag ang pag-ibig ng Diyos, ang agape love, ang dala-dala natin, ang sandata natin, kahit ano pang mangyari, kahit ano pang makita natin na mga negative, o kahit ano man yung masabi sa atin na mga negative, kahit na ano yung pananakit sa atin, ay hindi po tayo basta-basta tatablan. No, kahit na masaktan ka, pero papagpag mo lang yan. Masaktan tayo dahil nandiyan ang pag-ibig ng Diyos sa atin, ipapagpag lang natin yan, ipapasantabi natin yan. It means, mararanasan natin yan kasi nandito tayo sa mundong ito, no? Dahil gawayan ng kalaban, inohodor yan ng Diyos. Pero, dapat, yung pag-ibig ng Diyos, talagang nasa atin, madali po natin malutas yan. Ganun po kahalaga ang pag-ibig ng Diyos. Kaya tignan nyo ang Panginoong Jesucristo, mga kapatid, kahit anong ginawa sa Kanya, o kahit sugatan na siya, o kahit anong pinanggagawa sa Kanya, pananakit, family niya, lahat-lahat, no, lahat na ng mga tinulungan niya, pinagaling niya, ganun pa rin. Ina-apply niya pa rin yung agape love. So di pa anong nangyari? Wala tayong masabi sa ating Panginoong Jesucristo, kundi siya yung perpekto. Pero tayo, no, talagang kala ng iba, perpekto tayo, pero pagdating sa ibang mga sitwasyon, nayayari tayo. Kasi nagkukulang po tayo dun sa agape love ng ating Panginoon. Kaya gusto ng Panginoon, mga kapatid, manatili po tayo dyan sa agape love. Ganyan po kataas, ganyan po kalawak, kalaki ang pag-ibig ng agape love, mga kapatid, sa ating buhay. Kaya sikapin po natin ito na pagtuunang pansin, no, na wag lang po tayo iibig na kung saan-saan o basta-basta. Dapat po nakikita natin yung pag-ibig na ina-apply natin o pinapakita natin sa ating mga mahal sa buhay, ay ito po ay agape love. No, kahit sabihin mong mahalin mo ang iyong pamilya, may a-apply mo ang agape love dyan. So halimbawa, sa pamilya, minsan di ba sa pamilya mayroong favoritism. Minsan yung nanay, yung father, favorite niya lang pala si bunso. Minsan favorite niya lang pala si panganay.
No, minsan favorite niya lang yung gitna. Minsan favorite niya lang yung unikaiho, yung unikaiha. Di ba ganun po yun? So hindi po natin na-apply yung agape love. So dapat sa isang pamilya, favorite niya lahat kasi kapamilya niya yan anak niya lahat yan. No, anak lahat yan. Favorite lahat yan. Ganun din tayong mga anak. Hindi yung mabait yung magulang, no, mabait yung nanay, matapang yung tatay, hindi na natin favorite yung isa. Doon tayo nakapokus. No, reality yan. Revelation yan mga kapatid. No, minsan mabait yung tatay, nakapader siya. Sabi niya, yung nanay masungit, nager, ayaw ng anak. No, pero hindi dapat ganon. Dapat i-apply natin dyan yung agape love. Yung ibig sabihin, maging pantay-pantay po yung pagmamahal, pagtingin natin sa isa't isa. No, totoo po yan. Dapat po ganon. Kaya kung titignan po natin yung mga nabanggit natin antas sa pag-ibig, no, halagang dapat naka-apply pa rin dyan ng agape love, yung sa eros love, sa pagmamahal, yung romantic love, no, sa mag-asawa. Pag hindi po na-apply ang agape love dyan, wasak. No, yung kasi pag walang agape love yan, tulad yung mag-asawa, nangangakuan, pag kinasal, okay, masaya, honeymoon, pag ilang araw, ilang linggo, away na po yan. Bakit? Kasi walang agape love. Kasi pag sinabing agape love, mga kapatid, yan ay sa Diyos. Ang Diyos ay sumasa atin. Ang pag-ibig ng Diyos ay sumasa atin. So nakita po natin yung revelation dyan. Kahit sabihin natin naka-level up yung agape love, no? Kahit naka-linya siya sa mga nasabi nating antas ng pag-ibig, kahit pinakabataas pa yung agape love, dadalin niya pa rin yung lahat-lahat. No, tingnan po natin, no, yung Philadelphia love. Kahit sabihin mo mahal mo ang sarili mo, pero hindi naman natin ginagawa. Sabihin mo body conscious ka, pero pinapahirapan mo naman yung sarili mo. Bakit? Kasi wala kang agape love, hindi mo na i-apply. Kasi ang agape love, dapat kung sa sarili mo yan mga kapatid, pag may agape love ka sa sarili mo, sa pagmamahal mo sa sarili mo, meron kang Diyos, meron kang takot sa Diyos. No, kaya wag natin sabihin, mahal ko ang sarili ko, ganito, no, gagawin ko ganito, pero hindi naman po natin nagagawa. So nakita po natin dyan, kahit sabihin mo yung compassionate love, yung chaperon, no, sasabihin mo na chaperon yan, sige, mahal na mahal ka ng sumusuporta sa'yo, pero pag wala ka nang maibigay sa kanya, hindi ka na mahal. Ganon din yung kaibigan. Diba, kaibigan ngayon, pero pag wala kang pera, hindi ka na kaibigan. Hindi ka na mahal. Bakit? Bakit ba yung nangyayaring ganon? Tignan nyo po yung revelasyon na yan. Kasi wala yung agape love. Kailangan, kahit nandyan yung compassionate love, no, nandyan pa rin yung agape love nangingibabaw, mga kapatid. Kaya yan ang gustong ipahiwatig sa atin ng ating Panginoon. Kahit gaano pa karami ang pag-ibig na yan dito sa mundo na ginagawa natin sa lahat-lahat ng aspeto ng ating buhay, kung wala naman agape love yan, kundi nangingibabaw ang agape love, no, talagang hindi po magtatagal yan. Diba? Totoo yan. Kahit sa lahat ng pag-ibig, kahit sa bagay, minamahal mo ang cellphone mo, no? Kung wala kang agape love, no? Sabihin mo mahal na mahal mo ang pagpa-Facebook mo. O kung wala kang agape love, wala kang control. Sa kaka-Facebook mo, mapupuyat ka lang, mga kapatid. Pero, di ba? Pinapayagan ka ng Panginoon na mag-Facebook, walang problema. Pero wag mo sirain yung sarili mo. Kasi sa bagay na yan, mahal na mahal mo ang cellphone mo, mahal na mahal mo ang bagay na yan. No, naka-iPhone ka pa, mahal mo yan. Sabihin na lang natin sa bagay, mahal na mahal mo yan. Ngayon, oo, mahal mo yung cellphone mo, ayaw mong pahawak, ayaw mong pahiram, ayaw mong ibaba, ayaw mong magasgas. Pero, dahil walang agape love yan, mga kapatid, anong nangyayari? Nakapokus ka na lang sa cellphone. Sabi ng magulang mo, sabi ng kasama mo, mahal mo sa buhay, tigilan mo na yan, nakakasira yan ng iyong sarili. So, di ba?
nagkakaroon po ng gano'n, ng usapan na gano'n. Bakit? Kasi nakapokus ka na lang doon sa iisa. Yun po yung gustong ipahiwatig sa atin ng ating Panginoon. Kaya sabi diyan, tingnan nyo ang kalaki, kataas, no, at kalawak na pag-ibig ng Diyos. Ibig sabihin, sakop niya po lahat ang pag-ibig na yan. Kaya mga kapatid, panatilihin po natin sa ating buhay na ang pag-ibig ng Diyos ang may apply natin sa lahat-lahat ng aspeto ng ating buhay. Amen? Kaya maraming salamat po mga kapatid. Mabuhay tayong lahat sa pag-ibig, biyaya ng ating Panginoong Diyos. Kaya muli, maraming po salamat, Ama namin Diyos, sa iyong papuri, pagsamba sa araw na ito, at aming idinadalangin ang lahat ng ito sa tanging pangalan lamang ng anak niyo si Jesus, namin Diyos, at sariling tagapagligtas. Amen. God bless everyone.